at siyang makaharap. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may daladalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling ang mga pingkaw, naglalakad ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila, at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalisin gutom. Baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Sa ating ebanghelyo, magandang mapansin natin na 3 araw na silang kasama ni Jesus. 3 araw na silang nakikinig, lumalapit kay Jesus, nakikinig sa mga aral at turo ni Jesus, nakita ang kababalaghan at mga milagrong ginawa ni Jesus. 3 araw. At marahil kung may dala-dala sila, ay ubos na. Minsan maganda makita natin, no, ang mas tinitignan natin yung pagiging ubos na, yung pagiging wala. Pero hindi natin nakikita na sa kabila ng pagkaubos, pagkawala, ang Diyos ang pumapatnubay. Ang Diyos ang nagbibigay. Ang Diyos ang nagkakaloob. Itong mga tao sa Ebanghelyo, habang nakikinig sa salita ng Diyos, naubusan ng kakainin. Kaya sabi ni Jesus, ayoko naman silang paalisin. Baka sila mahilo sa paglalakad. Dahil 3 araw na silang kasama ni Jesus. Pero magandang mapansin, ang Diyos ang nagbibigay na sa tingin natin ay wala at kulang. Siya ang pumupuno nang sa pakiramdam natin ay wala na tayo. Kaya hindi ba, ito ang ugat ng pag-asa. Sa Diyos tayo umaasa, sa Diyos tayo nagtitiwala na siya ang magbibigay at magpapatnubay sa atin. Hindi tayo nag-iisa.
Hindi tayo nag-iisang naglalakbay. Hindi tayo isa naglalakad kasama na mag-isa. Kasama natin ang Diyos. Kahit na minsan nakikita natin yung kulang, pero ang Diyos ang nagbibigay. Ang Diyos ang pumupuno. Kaya maganda rin sana bilang Kristiyano sa paglalakbay natin sa panahong ito ng Adbyento na tumingin sa Diyos ng may pag-asa na siya ang gumagabay at nagpapatnubay sa atin. Ang taong umaasa sa Panginoon, hindi umuuwing luhaan. Ang taong umaasa sa Panginoon, hindi kinukulang kailanman. Because our hope in the Lord does not disappoint. Our hope does not disappoint. Pero sa pag-asa natin sa Panginoon, higit pa ang binibigay niya sa atin. Kaya sana sa paglalakbay natin ito ay mas magtiwala sa Kanya. At dahil nagtitiwala, kayang umasa. Kayang umasa sa Diyos na nagmamahal at nagpapatnubay. Kayang umasa sa Diyos na pumupuno ng pagkukulang sa buhay natin. Amen.